gawa ng pelikula, off-cam, on-cam, sobrang hands-on. Sa emosyon, sa nararamdaman namin bilang kami, sa mga sarili namin, inaalam niya talaga yun. So, kaya nakakalakas ng loob, nakaka-boost ng confidence. Kaya pinapanood ko siya paulit-ulit kasi alam ko yung kanta yung resulta ng pelikula. So, ayun po. Kira. Feeling ko mga 100 times ko na po siya napanood paulit-ulit kaya tumataas yung views dahil sa akin. Ikaw pala. Yes, ako po talaga. Pero seeing it now, watching it again with all of you, iba yung pakiramdam. So, kasi this is my first major movie na ako po yung year. And, you know, the time that ito, akala ko talaga na baka hindi po tutuloy. Another project na that would just be dissolved. Oh my God, I can't explain it, Direk Kelvin. I'm just so grateful for this opportunity. And kaya ko pinapanood ito ulit-ulit kasi gustong-gusto ko na siyang mapanood ng buo. Pero sinisave po namin yung for Japan para syempre, surprise. Opening salvo kayo sa festival. Yes, grabe. Congratulations. Ito na ang yung Kira. Launching sa big screen as bida. Palakpakan naman po natin si Kira. And of course, si Kelvin din naman. Palakpakan natin. Silang dalawa po ito. Kasama ang Pocket Media, si Direk Cathy, the rest of the cast. Ayan. Siyempre, meron ako mga kasama na na napaka-pasabog din. Yes, ayan. Narinig niyo na po ang boses niya. Para sa mga kaibigan natin from the press, tutulungan po ako ni Kuya Jumuel. Uunahin na natin siyempre ang walang kabupas-kupas na si Junardo, di ba? Of course. Pag si Junardo, di kompleto ang press ko. The one and only JM, di ba? Hindi kasi si Tyrone kaya, close na. Tanong ko lang si Kelvin at si Kira. When you were doing this, di ba nalilin kayo sa isa? Yan yung mga nakaharap sa saka. Ngayon, kumusta na yung paglilink sa inyo? Nag-develop ba kayo? Una muna, sagutin ko po. Kaya, sagutin ko muna. Okay. Yung issue po kasi na to, yes, nag-exist sa social media, sa lahat po ng platforms. And ang masasabi ko dyan is, mahirap po maging isang artista. Kasi hindi lang i-memorize yung lines, hindi mo lang kakabisulian ng blockings, hindi lang makikinig ka sa director. Hindi ka naman puppet dito eh. Kumbaga, isang instrumento para kulayan mo yung canvas na binigay sa'yo ng director o ng writer. Bigyan mo ng buhay, ng pakiramdam yung character o yung script na nilatag sa'yo. Sino ba namang tao ang hindi makakaramdam kung sobrang devoted ka sa... Ano nararamdaman mo? Yes, confused ako sa reality. Okay. Kung totoo ba lahat ng nararamdaman ko or it's just because of my character. I don't know. Pero, isa na yung gusto kong linisip dito sa issue na to. At alam din naman ni Kira na hindi po naging kami. Okay? Para po linawin yung issue. Wala pong ligawan na nangyari. Yun lang po yung lilinawin namin dito. Para hindi na po siguro mag-isip kayo. Yes, yung naramdaman ko ng totoo, nag-exist siya sa akin. Inamin ko yun. Kahit na sa kaninong sinong magreklamo dito, inamin ko na totoo yung naramdaman ko during ginagawa namin din siya. Sino magtanong, sino magsalita. Nagpakatotoo ako. Yes. Dahil sa karakter mo? Yes. Binigyan mo ng buhay, binigyan mo ng pakiramdam. Siguro, dala siya ng pagmamahal ko sa ginagawa ko, respeto ko sa director ko, sa writer, and syempre, tiwala ko sa co-actor ko. Totoo na close kami sa isa't isa. Walang masama doon. Pinagkakatiwalaan namin yung isa't isa. And then, doon nangyari yung magic. Tapos na? Yun. Tapos na? Yung magic na yan? Yes po. Wala po. Hindi po kami natuloy. Walang
may naging relasyon, o whatsoever, kung ano man ang iniisip niyo. Okay, thank you, Melvin. Thank How you. about you, Kira? Kira. Well, I think naklaro naman po. Yes. Nasabi niyo po lahat. And kami po sa aming actors, if you are a good actor, magiging totoo talaga yung nararamdaman namin. Kasi kung ganun lang pong kadali yung trabaho namin, edi kahit sino po makakapag-acting, makakapagawa ng movie. But it really takes a lot of guts to use your true emotions to show that, to be vulnerable sa lahat ng cast, sa lahat ng production. And you know, with Kelvin's personality and his character and you know the nature of our work, it's a beautiful love story. And nangyari, it just happens. Stuff happens, and before we even know it. Pero we didn't let that affect the quality of our work. We didn't let that affect our working relationship. So I think that's what really matters. Thank you. And nagtagda mo. Meron, kasi hindi po talaga madaling tumayo sa talampakan ng mga actor. Iba-iba po ng proseso, iba-iba ng pagkakaintindi kung paano ginagawa yung isang proyekto. Meron dyan, may mga tawag pa sila. Yes, so, in Phoenix, Baka kay Naitor. kay Mr. talaga eh. Siya yung mga rehearsals, yung joke lang. Mahirap po talaga kasi hindi siya justify yung kung ano man yung nangyayari dahil sa trabaho. Kasi mataas ang respeto ko sa mga aktor. Hindi talaga siya basta-basta. Maraming pwedeng maapektuhan, maraming kang pwedeng may encounter, problema, kaginhawaan, hindi mo masasabi. So, para sa akin yung bagay na yun, nangyayari talaga siya. Sadyang, meron, Hindi mo naiwasan. Sa marupok. Yes. So, ngayon, ano na kayo ngayon? Mag-ibigan po kami, and then we're promoting our movie. Magkatrabaho po kami. And, yan po, alagad. Baka mas lalo kasi hindi naglaro, hindi po sila naging sila. Yes. Kaya lang, katulad niyan, magkakasama po Kasi kami kaya ng lang, lock-in. hindi kaya. Hindi lock-in. Kami naghahawakan kami ng kamay. I mean, they're so sweet like they were there sa relasyon because may characterization po sila. As an actor, it's a must. So, i-share ko lang po yung process na nangyari para lang po aware kayo. Before po yung call time ko, lagi po ako nagigising ng umaga. Ganito po yung process ko, para na po maintindihan mo. Konti lang. Gising po ako na 6 a.m. call time namin, gising ako ng 4 a.m. Nung lock-in kami, nag-workout ako. After ko, mag-ensayo, nagbasa ako ng script. After ko, pupunta na ako sa makeup room. Wala pa yung call ko, kakain ako doon, inaantay ko si Kira, and then I memorized her face. Even her voice, the way he talks, the way he laughed, the way she laughed. Sorry. Totoo yun. Ginawa ko yun, proseso na yun, para mas ma-invite ko yung... Ma-internalize. Yes, ma-invite ko yung character and mas makabisado ko siya bilang katrabaho. And pinagkakatiwalaan namin yung isa't isa. Kapag ginagawa na kami ng eksena, mas madali. Mas nakikita yung chemistry, mas nakikita yung pagiging raw ng emotions, yung nararamdaman. Hindi siya pinipilit, kumbaga. Yun, ganun ko siya ginawa. Eh, simula ng lock-in namin, ganun ang ginagawa ko. Walang mentes yun. Kaya ako napapansin naman ng prod, na ang aga mo naman, alam mo ilan yun. Wala, ito lang talaga ako. Siyempre, hindi ko na kailangan pa para sa i-share. Pero yun yung proseso ko as an actor. Ganun talaga. Yes. So, single ba kayo pareha? Ako po, yes. Yes. So, direct, paano mo nailabas yung pagmamahalan, yung chemistry nila dalawa dito sa movie na both are single, yun lang yung ano nailabas sa kanila ng mga totohanan sa big screen. Okay, sa mga narinig nyo naman kanina, both are passionate actors. So, hindi na mahirap sa akin para ilabas yun sa kanila. So, ginayad ko na lang sila kung ano yung vision ko.
Pero dahil sa passionate silang mga actors, madali na lang kung napagtrabahuan namin yung parang eksena na kailangan namin. Direk and Tito JN, bago natin ituloy ang mainit na usapan. Grabe naman, binibigay mo ako. Sayang. Hindi Tito JN. Alis na ako. Hindi Tito JN. Sige. Marami na pong sasakyan ang kailangan lumabas. Kailangan ko lang pong i-acknowledge. Yung may-ari po na sorry na kasi kailangan po lumabas. Pasensya na direct, putulin lang po muna natin. Ang may-ari po ng High Ace na may plate number ACA. Si Kyra. Ay, Kira. Kira, gano'ng gwapo si Kelby. Ayan, kung mapapansin nyo naman, ako yung... Ikaw yung sarili mong tinatanong ko, kung muna paikutin. Yes, hindi. Kung sa tingin nyo naman, yung demonyo ako nag-uwi. She's like an angel. Okay. Yes, Kira. Gano'ng kagwapo na to? O ka, mahal-mahal? Well, hindi ko naman po pwedeng upo dito pag sinungaling sa inyo, di ba? Correct. Tignan naman po natin si Kelby, yung pogi niya. Totoo. Diba? So, Bakit gusto sabihin si Chino? Gino, mamaya tatanungin ka kung gano'ng kaganda si Tart. okay. Sige, thank you very much and good luck. Good luck. Tito JN, maraming salamat. Unang tanong pa lang, pasabog na agad-agad ang mga narinig po natin, no? Tama. Junardo ay mapakawa. Pero gusto mo naman itampo sa akin, Tito Jun Lalin, hello me, magandang hapon. Of Ate course. Mildred, hello me. Ayan. Sige. Go, Kuya Joel. Ngayon Mga Jo. ang ating next question ay magagaling kay Joseph Atilano from Inquirer.net. Yes. Hi, Joseph. Ha? Good afternoon. Hello, Joseph. Hello, Joseph. Ano ka sa mga mo? Good afternoon. My name is Joseph Atilano from Inquirer.net. My questions are for Mr. Kelvin Miranda and Miss Kira. So I have the same question for the both of you. Let's start first with Mr. Kelvin. Thank you. Gusto niyo po tulungan kita, Joseph? Given in the movie, the both of you are dealing with terminal illnesses. In real life, when you exhibit the same results, you still live your life to the fullest. Yes. Thank you for your question. Gusto mo ako, as a person, nakaka-relate naman ako kay Sol. Kasi takot ako. Marami akong pinakatakutan, even sa death. Pero ang laki ng tinulong sa akin ng Shai or ng Chancellor Hyundai, ng character ko, na ma-realize na lahat naman tayo, magpapantay ang mga paa, di ba? Hindi naman tayo mananatili sa mundo ng panghabang buhay talaga. So, ba't hindi ka mamungay ng gusto mo? Ba't hindi ka mamungay ng masaya na wala kang natapang ng ibang tao? Hanggang sa gusto mo, di ba? Kasi, sakit ba ang kailangan mong maranasan para ma-realize mo na kailangan mong i-enjoy yung journey? Kasi pag nandun ka na sa destination, wala na eh. Yun na nga yung end. Diba? Pero kadalasan minsan yung destination, yan yung simula pa lang. Diba? So, iba-iba. For me, nakaka-relate ako kay Sol. Gagawin ko rin yung ginawa niya kung sakaling may gano'n akong kalagayan o malagay ako sa sitwasyon niya. Gagawin ko na kasi, paano kung bukas wala na ako? Ano bang gagawin ko? Tayin ko na lang yung oras ko. Pakinggan ko yung tulog ng orasan, hindi para sa akin, kung may kaya pa akong gawin hanggang nabubuhay ako, gagawin ko yun ng buong puso ko. Harapin ko lang ang tapang ko, harapin ko lang ang takot ko. Parehas. Thank you, Mr. Kelvin. I have the same question for Miss Kira Ballinger. Yes. Dati di ba Kira, sa apelido mo lang nahihirapan. Ngayon sa Yun clip. ang first name na. I'll just take it from the question. Given the movie, the both of you are dealing with terminal illnesses, in real life, would you exhibit the same result to still live your life to the fullest? Yes, I would. And sa ngayon po, I already am living my life to the fullest. I'm
telling the people, my loved ones, that I care about them, bago mahuli ang lahat. Kasi malay po natin, pwede po ako matsyunggi bukas at hindi ako magiging masaya sa life ko. Sorry, wag naman. Pero life is beautiful talaga, and it really should be cherished every day. Kahit gaano ng kapangit ang nangyayari sa buhay natin. If you know where to look, if you can look hard enough, you will find something good. And I think na, yes, we should be processing the bad na maayos, diba? Pero syempre, huwag din po natin hayaan na lamunin tayo ng lungkot, ng galing ng ating disappointment, and let it stop us from living our lives to the fullest. Yun po. Thank you. Just so we can have 2 more questions. So, okay, Joseph. Right, for Mr. Kelvin, prior to getting to work together for this upcoming movie, Chances Are You and I, what were your initial impressions of each other, and how has that changed since filming wrapped up? Mga narinig natin mga rumors, news reports, I'm sure you each other will agree. So when officially you guys got casted to work together in this movie, did those initial impressions or thoughts, opinions change after filming wrapped up? Para sa akin kasi yung first impression, hindi ako naniniwala. Wala akong impression nung una ko siyang nakita. Nagkaroon ako ng impression sa kanya nung na nagkaroon na kami ng script reading, magalang at saka very charming, ganun siya as a person. Bagay talaga sa kanya yung character niya sa Gabby. Kasi maliwanag siya nung una ko siya nakita. Siguro isa yung sa reason bakit napili nila si Kira na gumanap bilang si Gabby. So, ayun siya. Very maliwanag siyang tao. Thank you for answering. Same question for Ms. Kira. Natatawa ako kasi when I first met Kelvin, syempre I had no idea about who he was. So when he showed up to the look test, dyan po kami yung nagkakilala sa look test. Nakahigaw siya, naka-leather jacket siya. Sorry, nakakatawa just recalling it. Pero, oo, alam mo siya yung typical na bad boy, ganun. Ako, medyo bad experience ako sa bad boy. So, syempre, this is just a first impression lang po, ha. Syempre, when I first saw Kelvin na ganun yung niya, isip ko, ay, feeling ko mayabang to. Ay, baka mamahangin to. But then, syempre, when I got to know you more, nalaman ko na napakalalim siyang tao. Totoo, he's a very deep person, he's very wise, and kita nyo naman, he has a lot to say because he really thinks. And bukod dun, he's a very generous actor. And I sorry, nagdag ko lang po. I don't believe that first impressions last. Thank you. Thank you. Last question, like okay lang, Joseph. Can you share with us any funny experience that both of you had with film? Kahit one funny experience or unexpected something coming out. Talaga kami sa Korea, nakakatawa talaga yun. Kasi talagang nanginginig kami pag walang action eh. Pero nakakayanan namin kapag nag-roll na yung camera. Tapos pag nag-cut ulit, nanginginig kami kami sa sobrang quick. Kasi kahit trip din yung suot namin, yung pattern ng mga hit, kung ano man yung suot namin, ang lamig pa rin. May hit pass kami, may apoy na dyan, may gulong na, pero talagang nanginginig ba. Pero pag, okay, actors you, actors thematic na, nawawala. Pero meron talagang isang eksena doon na hindi na talaga namin mapigilan yung sobrang lamig. Kaya sige na, lamigin na lang sa kanila. May isang scene doon na gano'n, naglalakad kami sa open area. Kasi sobrang lakas ng hangin, ang lamig, tapos madaling yung araw. Since late na kami nag-start, since late na yung call time namin, late na kami nag-simula. Tapos madaling araw na, ang lamig talaga. Hindi na namin mapigilan yung hinig namin, naglalakad kami ng nanginginig sa eksena. Actually, syempre yun din yung sasagutin ko kasi nakakatawa talaga. Pero kaya pa naman, when we were shooting sa hospital, ngayon, si Kelvin naglalakad
watching. Tapos, super liwanag yung ilaw din sa dulo ng hallway. Eh, syempre, pag babae, alam niyo na, pag red days na, di ba, sobrang heightened yung emotions natin. So, when I was watching that, as a woman and as an actress, watching Kelvin slowly walking, papunta sa ilaw, para papunta sa langit, nalapa ako. Alam niyo, Direk Richie to, kasi siya muna nakakita sa akin. Umiiyak po ako sa gilid. Parang I was like witnessing you walking doon, di ba? Tapos sabi ni Direk Richie, okay, sige, ba't ka umiiyak? Sabi ko, Direk Richie, sorry po, red-days ko na po ngayon. Yun po, yun yung nakakatawa. You remember? Oo. Tapos, nung nakita niya ako, syempre nasa gilid lang ako eh. Sabi niya, oh, nangyari sa'yo? Wala. Tapos, nakarating din sa kanya na, ganun na nga. Na-awkward siya, nakakatawa. Hindi niya alam kung ano pag dapat sabihin sa akin. So, ayun. SK na ako. Thank you. Ayan. Maraming. Ay, Joseph! Bakit ganun? Thank you, Joseph, at Ilana from Inquirer.net. Before we go to, before we go to Ghost Let's